Our Schools Division Superintendent, Ma'am Lloyda Enidea, Assistant Schools Division Superintendents, Ma'am Lynn, Ma'am Kekil, Sir Larry, our very own CID Chief, Ma'am Aben Berha, SGOD Chief, Sir Peter Polonio, the Division Araling Panlipunan Coordinator, Ma'am Rose Miranya, the President of the Araling Panlipunan Coordinators Association of Camarines Sur, Sir Don Banyaga, the President of the Araling Panlipunan Coordinators Association for the Elementary, Ma'am Susan Montañez, the Chair of this training, Ma'am Mary Grace Caceres, members of the Technical Working Group, my dear Kultura writers, friends, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang naatasang talakayin ko ngayon ay tungkol sa unpacking of the most essential learning competencies for Bicol culture. Ang MELC sa Bicol culture ay naiiba dahil ito ang ginagamit na kurikulum sa Bicol High School for Arts and Culture, BHSAC, na ginawa noong Hulyo 2020 ng mga bihasang manunulat ng kurikulum mula sa iba't ibang paaralan ng Camarines Sur sa pamamatnubay ng ating butihing CID Chief, Mama Ben Berha. Ang BHSAC ang nag-iisang mataas na paaralan sa ikalimang rehiyon na may ganitong uri ng kurikulum na tumatalakay sa kultura ng rehiyong Bicol upang maikintal sa kaisipan ng mga mag-aaral ang pagpapahalaga at pagpapayabong sa mayamang kultura ng ating lugar. Dahil wala pang ganitong kurikulum sa Bicol at kahit sa buong Pilipinas, ang paggawa ng kurikulum na ito ay isang hamon sapagkat ang kabuuan ng nilalaman at mga pinagbatayan ay puspusang isinaayos at nakadisenyo upang tiyakin ang layunin ay umakma sa isa't isa mula sa isang yugto hanggang sa susunod. Dumaan ito sa maayos na proseso, masusing pagsusuri at maingat na pag-iisip. Ang layunin nito ay matulungan ang mga guro na matukoy ang mahalagang pamantayang pampagkatuto upang sa gayon ay mabigyan ito ng prioridad. Maging batayan ito ng kanilang mga desisyong instruksyonal at hindi upang palitan ang kasalukuyang curriculum guide. So ngayon, paano gagamitin ang MELC sa pagtuturo? Mayroon tayo ditong halimbawa. Pumili lang ako ng mga halimbawa sa bawat grade level. Sa grade 7, ang subject ay Bicol Core Values. Ang content standard ay naipapamalas ang pag-unawa sa mga halamang gamot na likas na ginagamit sa paggagamot at pagpapabuti ng kalusugan ng mga Bicolano. Ang performance standard naman ay nasusuri ang mga uri ng halamang gamot at ang mga pamamaraan kung paano gagamitin ng mga Bicolano ang mga ito sa panggagamot at pagpapabuti ng kanilang kalusugan. So, mayroon tayo ditong MELC. Ang MELC ay natutukoy ang iba-ibang uri ng halamang gamot at mga pamamaraan kung paano gagamitin ng mga Bicolano ang mga ito sa panggagamot at pagpapabuti ng kanilang kalusugan. In-unpack natin ang MELC. Sa pag-unpack natin ng MELC, ito na po ang lumabas. Makikita ninyo ang lahat ng naririto ay bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng isang Bicolano. Dahil isa-isa ang mga uri ng halamang gamot na likas sa Bicol tulad ng bayabas, kaimito, duhat, banaba, lagundi, tsaang gubat, oregano, artamisa, malunggay, luya, sambong, kalamansi, sabila, herbabuena, kamyas, serpentina at iba pang pangunahing lunas sa sakit. Napahahalagahan ang mga paraan kung paano ginagamit ng mga Bicolano ang mga ito bilang gamot sa sakit. At nakagagawa ng pamphlet ng halamang gamot at mga kaukulang gamit nito bilang pangunahing lunas sa mga karamdaman. Sa pag-unpack natin ng MELC, ang tatlong domains ay naririyan. Una, cognitive domain,
affective domain at psychomotor domain. So gumamit tayo ng CAP, cognitive, affective at psychomotor. Yan ang pagkasunod-sunod ng pag-ampak natin ng mga layunin sa MEL. So meron din kami ditong ilinagay na learning task para sa mga guro at mga bata bilang guide na parang hindi na mahirapan. Ang learning task ay pananaliksik ng mga uri ng halamang gamot na likas sa Bicol, pamphlet ng mga halamang gamot at gamit ng mga ito, paggawa ng patalastas, matrix charts, poster making, dokumentaryo ng mga halamang gamot, malikhaing scrapbook, video presentation ng mga halamang gamot. By the way, O po ang spelling ng gamot, G-A-M-O-T. Isa rin sa learning resources ay video ng iba't ibang halamang gamot, ang gamit ng mga ito at maaring brochures ng halamang gamot at mga gamit ng ito. Then we also have module dahil ito ay angkop ngayon sa panahon ng pandemya. So sa ating assessment, mayroon tayong paper and pencil test, may formative and summative assessment, mayroon tayong research paper, at of course, mayroon tayong rubrics. So dumako naman tayo sa grade 8. Ang grade 8, ang paksa ay Pamilyang Bicolano. So ang content standard ay naipapamalas ang pag-unawa sa ugnayan ng karapatan, kultura at interaksyon sa kapaligiran ng isang batang Bicolano ayon sa lipunang kanyang kinabibilangan. Ang performance standard naman ay malalim na napag-uugnay-ugnay ang bahaging ginampanan ng karapatan, kultura at kapaligiran sa paghubog ng pagkatao ng isang batang Bicolano. So sa ating most essential learning competencies, ang MELCs natin, marami ito. Natatalakay ang mga karapatan ng isang batang Bicolano at nailalarawan ang kulturang Bicolano sa pagpapalaki ng anak. Nakapagsasagawa ng kritikal na pagsusuri sa sinuunang paraan ng pagbasa at pagsulat. Makikita ninyo dito, noong panahon mayroon tayong katon, mayroong abakada, na nagpapahayag ng karapatan, kultura at kapaligirang kinalakang ng bata at naiuugnay ito sa kasalukuyang K-12 curriculum. Natatalakay ang mga kaugalian at kultura, kaugnay sa mga selebrasyon ng pamilyang Bicolano at kapaligiran na kinalakhan ng bata. Naipapaliwanag ang kultura ng mga Bicolano sa pagkakaroon ng sariling pamilya at ang pangangalaga sa magulang. So makikita natin dito palaging nakalagay ang Bicolano values. Sa ating most essential learning competency, na naanpak. Natatalakay ang mga karapatan ng isang Bicolano at nailalarawan ang kulturang Pilipino sa pagpapalaki ng anak. Ito na ang ating milk, unpacked milk. Isa pa sa unpacked milk, na ibibigay ang mga karapatan ng isang batang Bicolano at nailalarawan ang kulturang Pilipino sa pagpapalaki ng anak, katulad ng kahalagahan ng pagmamano, na batas ang salita ng tatay sa loob ng bahay sa oras na 6:00, dapat lahat ng anak ay nasa loob na ng bahay. Meron din dyan division of labor o pagkakahati-hati ng mga gawain ng mag-anak at responsibilidad sa pamilya na makuha ka sa tingin system. So makikita ninyo, ito yung kulturang Bicolano noong panahon na hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin. Napahalagan at naisasabuhay ang kulturang Bicolano sa paghubog ng pagkatao ng mga kabataan. Nakagagawa ng pananaliksik ukol sa paraan kung paano mapapangalagaan ang mga karapatan at kultura ng mga batang Bicolano. Mayroon din kaming ginawang learning task para sa inyo. Mayroon tayong inquiry-based instruction, paggawa ng patalastas, slogan tungkol sa karapatan at kultura ng Bicol, experiential learning, portfolio ng isang modelong pamilya, cooperative learning, at mayroon ding reflection paper. Another learning resources, mayroon tayo ditong mga learning resources, modules or data from the internet. Siguraduhin na ang data from the internet ay galing sa mga government sites para maiwasan natin ang intellectual property rights violation. Mayroon tayong researches, immersions, video clips, blog. Assessment.
Meron tayong research output, portfolio, reaction paper, performance-based, at of course, coupled iyan ng rubric. Sa ika-9 na baitang, sa ika-4 na markahan, the Bicol Technology and Livelihood, the Bicolano Handicrafts, ang content standard ay ang mga bata ay natutukoy at nailalarawan ang iba't ibang eco-tourism sites sa Bicol. Naunawaan ang mga mahalagang kaisipan sa pagtukoy ng mga oportunidad ng negosyo at komersyo sa lokal na pamayanan. Ang performance standard natin ay ang mga mag-aaral ay inaasang nakabubuo ng advokasya na makapagkikayat sa bawat Bicolanong pahalagahan at aktibong makibahagi sa paglinang at pagpapabuti ng eco-tourism sites sa Bicol. So, ang ating MELC ay naisasagawa ang handy artworks ng may kasiglahan, halimbawa miniature through mosaic. Inunpack na natin yan at ito ang unpacked na mga objectives na isasagawa ang handy artworks na may kasiglahan, halimbawa miniature through mosaic. Nasusunod-sunod ang tamang pamamaraan sa paggawa ng handy artworks mula sa patapon na bagay. Nabibigyang halaga ang paggawa ng proyektong handy art sa pagsasalarawan sa kabutihang dulot nito sa pansarili at pangkalahatang antas ng buhay. So mayroon tayo ditong recycling at livelihood crafts. Nakagagawa ng isang malikaing proyekto, artworks, mula sa mga resources sa kanilang paligid. So mayroon tayong learning task. Number 1, panonood ng video clips, paggawa ng miniature mosaic or recycling, reflection, panonood ng video clips, dula-dulaan na nagpapakita ng wastong asal. So, ang learning resources natin ay module, internet, projector, mga larawan, mga halimbawa ng artwork. Ang artwork dito na makikita ay yung mga gawa sa mga indigenous materials, mga gawa sa materyales na lokal na galing sa ating pamayanan. So sa assessment, mayroon tayong video ng kanilang performance, poster at slogan, mayroon tayong criteria for rating, content, 45%, mechanics 55%, impact 10%. Maaari din kayong gumawa ng inyong sariling criteria sa pagmamarka. Ito ay halimbawa lamang o guide lamang na ibinibigay namin. So another assessment, maliliit na bagay mula sa kahoy, dahon, ugat, sanga at iba pang lokal na materyales. Ang rubrics ay mastery of the process, 40%, creativity, showmanship, readiness of the presentation, 40%, Bicol culture values integration, 20%. So hindi dapat mawala sa assessment natin ang mga Bicol values, ating mga kultura, mga pagpapahalaga sa kulturang Bicolano. Sa ika-10 baitang naman, sa ika-3 markahan, the Bicol Employment and Entrepreneur Sustainability. Ang paksa ay Bicol Cultural Knowledge, Skills and Practices, mga kaalaman, kakayahan at kinagawian sa pagpapanatili ng hanap buhay na ayon sa kulturang Bicol. Ang content standard ay ang mga mag-aaral ay naipamamalas ang malalim na pag-unawa sa mga kaisipang may kaugnayan sa pagpapanatili ng hanap buhay ng mga Bicolano. Ang mga mag-aaral ay inaasahang pumasa sa pinakamataas na antas ng pagsusulit tulad ng TESDA mock assessment upang maging handa para sa totoong TESDA assessment at matukoy ang mga legal na negosyo. Sa most essential learning competencies, nasusuri ang konsepto at magagandang dulot ng mga sinauna at kasalukuyang kaalaman, kakayahan at kinagawian sa pagpapanatili ng hanap buhay. So, ang unpack ng MELC ay nasusuri ang mga kaalaman, kakayahan at kinagawian sa pagpapanatili ng hanap buhay noon at sa kasalukuyan tulad ng pagsasaka, pamamasukan at pagnenegosyo. Naiugnay ang mga positibong dulot ng mga sinaunang kaalaman, kakayahan at kinagawian sa pagpapanatili ng hanap buhay ng mga Bicolano sa kasalukuyan at nakapagsasagawa ng isang online discourse tungkol sa aplikasyon ng mga sinaunang kaalaman, kakayahan at kinagawian sa pagpapanatili ng hanap buhay sa kasalukuyan. Ang learning task ay gumawa ng Venn diagram na nagpapakita ng pagkakapareho at pagkakaiba
ng mga kaalaman, kakayahan at kinagawian sa pagpapanatili ng hanap buhay noon at sa kasalukuyan. Gumawa ng 3 minutong video clip na nagpapakita ng pagbabahagi sa kapamilya ng mga kaalaman, kakayahan at kinagawian sa pagpapanatili ng hanap buhay. Lumahok sa isang online chat discourse na tungkol sa aplikasyon ng mga sinaunang kaalaman, kakayahan at kinagawian sa pagpapanatili ng hanap buhay sa kasalukuyan. So, ang learning resources ay module at pwede pa kayong magdagdag ng learning resources na nais ninyo dito. Sa assessment ay Venn diagram o 3 minutong video clip and then online chat discourse. Makikita po natin dito na napakadali matutuhan ng mga mag-aaral ang MELT dahil ito ay bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang Bicolano. Kaya ang gagawin nating self-learning modules at learning activity sheets ay malaking ambag upang mapataas natin ang antas ng edukasyon sa panahon ng pandemya. So, bago po ako magtapos ng aking talakayan ngayong umaga, ito ang mga salitang nais kong iwanan sa inyo. Tanging mamamayan lamang ang makapagpapayaman ng kanilang pagkakakilanlan. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat.